Morning po. Tama nga po si Mentor Trixie. Ako po isang health worker. Nandito po kami sa United Kingdom. Ngayon po, ko nga pala si Edna Incoy Acosta at habang nandito po kami sa United Kingdom, ngayon po ay 3 AM po dito sa London. Ngayon po, ito po yung workplace ko at ito po yung mga kasamahan ko sa trabaho. Sa oras po ng pandemic, kaya po kami nagkamas dyan. Ngayon po, ito po yung dalawa kong anak. Ito po yung 2017, 18 po nung umuwi ako at hindi po nakasama ang aking asawa kaya wala po siya dito. Bakit po kami nag-join sa IAM? Kasi po mayroon po akong pangangailangan, lalo na po sa health issue ng aking family. Yung nag-invite po sa amin, ito lang po yung binigay nila sa amin. Para po, kasi po bunga po ito ng panalangin ko. Dahil po sa anak ko, na ang nakikita ko dito ay yung cyst. Dahil noong 2020 po, yung anak ko ay sumakay po siya ng barko. Pero sabi niya sa akin noon ay, noong 2016, siya po naoperahan ng ovary cyst. Ngayon po, noong 2020 ay bumalik po yung cyst niya. Nagsabi siya sa akin na, Mama, bumalik po yung cyst ko. 1 centimeter lang po yun noong 2020. Ngayon po sumakay po siya kasi 1 centimeter lang. Parang nadidma ko po siya doon. Parang hindi ko siya napansin na nagsabi pala siya sa akin. Ngayon po, nung bumalik po siya sa barko po siya sumakay, isang cruise ship. Nung bumalik po siya ay 2021, I think that 2020, that is December, ang sabi niya sa akin ay bumalik daw yung cyst niya, yung 4 centimeter. So napakabilis po yung paglaki. In 9 months to 10 months po nang nasa barko siya. Ito po yung anak ko, yung nakasombrero. Mabilis po yung paglaki. Kaya ngayon po, sabi ko, ayaw ko na pong maoperahan uli yung anak ko. Hindi lang po siya masakit sa hiwa, masakit din po sa bulsa. Ngayon, ang panalangin ko lang ay magkaroon po ako ng mga food supplement, which is umiinom po siya ng mga food supplement like malunggay o whatever yung iniinom niya. Hindi po siya nag-ano doon. Ngayon, sabi ko, Lord, ibigay mo sa akin yung tamang iinumin ng anak ko na tutunawin lang po yung cyst, which is yung barley. Ang laki po ng tulong ng barley. Dahil sa pag-inom po niya within 3 months, ay una po, mayroon din siyang pong 20 pieces na polyps. Ganun pa lang din yan. Pag mayroon kang cyst, mayroon ka rin din polyps. Mayroon po siyang 20 pieces. Nung pag-inom po niya ng within 1 week, dahil mayroon po siyang check-up uli sa OB-GYN, bumaba po ng 12 pieces yung polyps niya. Ngayon po ay patuloy po siyang nag-iinom ng barley. For God's glory po, yung anak ko ngayon ay sasampan naman po uli sa barko. Pipirma po siya ng kontrata by November at cyst-free po siya. For God's glory po, dahil po sa barley lagi niyang iniinom. At ngayon po ay more than a year na po siyang nag-iinom ng barley at yan na po ang ginagamit niya everyday. Ngayon po ito pong pamangkin ko, isa po siyang mababang hemoglobin. Sumasakay din ito ng barko, 3 beses po siya bumagsak sa medical. Gawa po sa mababa niyang hemoglobin dahil ito yatang maputla siya noon eh. Tapos nung sinabi ko sa kanya, mag-inom ka ng barley, within 2 weeks o 3 weeks po, umakyat po ang kanyang hemoglobin, pumasa po siya sa medical at nakasakay na rin po siya ng barko. Ngayon po, itong kapatid ko, isa po siyang diabetes. Yung diabetes po niya ay napakataas noong hindi pa siya nag-iinom ng barley. Pag iinom po niya ng barley po, bumaba na po ang kanyang diabetes to 131. Nagmula po sa 300 pataas, tapos ngayon po bumaba po siya ng 131. Ang sabi po ng doktor ay kailangan pong magiging 100 siya kasi yun po ang normal ng diabetes. Kaya po ang barley malaki pong tulong sa pamilya ko. Dahil po
sa barley na ito ay gumagaling po at naging maayos po ang aming mga kalusugan.